Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun po'y araw ng Biyernes, August 8, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, House Speaker Martin Romualdez pumalag sa pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Vice President Sara Duterte ginit na dapat respetuhin ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilinaw na hindi siya umiiwas na magkomento sa impeachment ni BP Sara Duterte. 23 tax evasion case isinampa ng BIR laban sa iba't ibang korporasyon at individual na gumagamit ng ghost receipts. Rehabilitasyon ng EDSA busway masisimulan na ngayong taon. Pamunuan naman ng Radio Mindanao Network sa pangunguna ni Executive Vice President and Chief Operating Officer Enrico Canoy nag-courtesy call kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Sa atin namang Metro News, pagbabalik ng pampublikong transportasyon sa loob ng NBP compound inaprubahan ng Bucor. Sa ating Science and Technology News, AI-powered software na kayang mag-analyze ng sales data ng mga sari-sari store na develop ng mga estudyante mula sa Ateneo. Sa atin namang lifestyle news, commemorative stamps para sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa Pilipinas at India inilabas ng Philpost. At sa ating music trivia, ngayong petsa pumanaw ang American singer-actor na nagpasikat ng mga kantang Gentle on My Mind at Rhinestone Cowboy. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, adult pacifiers, ginagamit na stress reliever sa China. Ang ating pong oras, 6:38 na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pumalag si House Speaker Martin Romualdez sa naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng paghahain nila ng motion for reconsideration sa naging ruling ng Supreme Court. Ayon kay Romualdez, ang pag-archive sa impeachment complaint ay nangangahulugan na ring pinatay na ito ng Senado, gayong hindi pa tapos ang usapin nito sa Korte Suprema. Kinwestiyon din ni Romualdez ang pagmamadali ng Senado, gayong nananatiling aktibo pa rin ang kaso. Nakitaan niya ng Korte Suprema na seryoso ang kanilang mga argumento sa inihain nilang motion for reconsideration. Patunayan niya dito ang utos ng SC sa mga respondent, kabilang na si Vice President Sara Duterte na magkomento sa kanilang apela. Sinabi pa ni Romualdez na malinaw sa saligang batas na tanging Kamara ang may kapangyarihan na magsimula ng impeachment at ginamit nila ang kapangyarihang ito nang naaayon sa batas at may mabuting layunin, hindi dahil sa galit kundi dahil sa tungkulin. Nilinaw din ng House Speaker na hindi ito pag-atake kay BP Sara, kundi paghingi lamang ng kasagutan na kailanman ay hindi ibinigay ng pangalawang Pangulo. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat respetuhin ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Inihayag ito ni VP Sara makaraang 19 na senador ang bumoto pabor sa mosyon na i-archive ang kanyang impeachment complaint, habang 4 naman na senador ang tumutol at isa ang nag-abstain. Ay kay VP Sara, dapat respetuhin at sundin ang desisyon ng mayorya ng mga miyembro ng Senado. Sinabi rin ni VP Sara na patuloy pa rin naghahanda ang kanyang legal team
sa posibleng development sa kaso. Samantala, kasunod ng naging pasya ng Senado, dumalo si VP Sara sa isang Thanksgiving celebration kasama ang kanyang legal team at mga petitioner na nagtulak ng dismissal ng kanyang impeachment complaint. 774 Balita Ngayon. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya umiiwas na magkomento hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Pangulo ng First Post, isang prominenteng news outlet sa India, natanong ang Pangulo kung sinusuportahan ba niya ang pagpapatalsik kay VP Sara, lalo't matagal na umano siyang nananatiling tikom sa issue. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi siya umiiwas magkomento sa usapin. Pero dahil wala naman talaga siyang direktang papel sa proseso, ay mas pinili na lang niyang maging tagamasid. I've not refused to comment on the impeachment process. I've just said, I've made it very clear that the executive, the president, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Sa usapin naman ng umano'y assassination plot sa kanya di VP Sara, iginit ng Pangulo na wala siya sa posisyon para hatulan ito. Sanay naan niya siya sa mga banta sa kanyang buhay at sineseryoso niya ang lahat ng ito. I'm really not in a position to say what that's about, but you have to be careful. But then, you know, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bubuo ng komprehensibong polisiya kontra online gambling. Mga apektadong sektor kukonsultahin ng Pangulo. Chanel Salazar sa detalye. Kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa India, naglabas ng pahayag ang Pangulo kaugnay sa online gambling sa kanyang ikatlong podcast. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi isinama sa kanyang ikaapat na State of the Nation address ang usapin ng online gambling dahil nagpapatuloy pa ang pagbuo ng komprehensibong polisiya para dito. Magpapatawag anya siya ng multi-sectoral conference sa pagbuo ng polisiya na lalahukan ng iba't ibang sektor ng lipunan. We still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. Kabilang sa mga kukonsultahing sektor ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at iba pang religious groups at mga magulang. Inaasahang tatalakayin ang mga social problem gaya ng pagkalulong, utang at ang pagkakalantad ng mga kabataan sa pagsusugal. Giit ng Pangulo, hindi solusyon ang agarang pagbabawal sa online gambling dahil maaaring mapunta ito sa underground operations. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. These are the things that we're going to examine, and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Ngayong Biyernes ang huling araw ng state visit ni Pangulong Marcos dito sa India. Sa ngayon ay 4:00 pa lang na madaling araw dito at inaantabayan na natin ang pagharap ni Pangulong Marcos sa media bago bumalik ng Pilipinas. Mula sa Bengaluru, India, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naabot naman sa 23 tax evasion case ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa 23 korporasyon, 56 na corporate officers at 17 certified public accountants dahil sa paggamit ng tinatawag na ghost receipts. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lamagi Jr., nasa 1.41 billion pesos ang nawawalang buwi sa pamahalaan dahil sa mga kinahinalang transaksyon gamit ng mga peking resibo mula sa mga kumpanyang wala namang aktual na operasyon o negosyo. Ang mga inihaing reklamo ay may kinalaman sa multiple violations ng tax evasion, hindi pag-supply ng tamang impormasyon, perjury at pagbibigay ng peking ulat kaugnay sa mga peking resibo o ghost receipts. Tiniyak ng BIR na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga gumagamit ng ghost receipts
upang makaiwas sa buwis. Sinabi naman ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na ang mga reklamong isinampa ng BIR ay isa sa ilalim sa pagsusuri ng National Prosecution Service. 45 minuto makalipas ang alas 6 na umaga, pagbuo ng Agriculture Commission, inirekomenda ng isang senador. Narito ang report ni Conde Bata. Conde. Iminungkahi ni Senator Amy Marcos ang pagbuo ng Agriculture Commission o Agricom na tututok sa problema sa pagsasaka sa bansa. Puna ni Senator Marcos, wala sa kaayusan ng agrikultura mula sa irigasyon hanggang sa pagbebenta ng bigas at kalidad nito. At sadyang marami talagang problema sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Tinukoy ng senadora na maganda naman ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas, subalit may limitasyon kung anong sektor lang ang mabibigyan at posibleng hindi kayanin na buong Pilipinas ay subsidize ng murang bigas. Mas makakatulong anya kung matutukoy ang problema sa lahat ng aspeto ng pagsasaka. Inirekomenda rin ng senadora na magkaroon ng suggested farm gate price, suggested traders price at suggested retail price para mabantayan ang presyuhan tulad sa bigas. Inire-recommend ko nga na magkaroon ng Agricom. Pag-aralan rin natin kasi the reality is we have to accept our agriculture is in shambles. Talagang mula sa irigasyon hanggang sa fertilizer at phosphate hanggang sa kaduluduluhan yung pagbebenta ng bigas at yung quality talagang maraming problema sa bawat sektor, sa high value cash crops, sa livestock and dairy, sa fisheries, lahat ng mga problema. Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sisimula na ngayong taon ang rehabilitasyon sa EDSA Busway. Sa ginawang pag-inspeksyon nila Transportation Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman sa North Avenue Station at iba pang pasilidad sa Elliptical Road, Quezon City, inanunsyo nilang tuloy na ang Phase 1 at 2 ng proyekto sa kabila ng kakulangan sa pondo. Ayon kay Dizon, target masimula ng rehabilitasyon sa Oktubre at matatapos ito sa susunod na taon. Inihag pa ni Dizon na may nakalaang 212 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon sa Phase 1 kung saan kabilang ang 4 na existing stations na monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Halos 200 million pesos naman na pondo ang inilaan sa Phase 2 ng proyekto kung saan magtatayo ng bagong bus station sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX at Cubao dahil wala pang terminal sa mga lugar na iyon kahit maraming pasahero. Samantala, 3 terms of reference nilagdaan sa pagitan ng Defense Department at Indian Defense. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Mas pinaigting pa ugnayang panseguridad ng Pilipinas at India matapos lagdaan ang 3 terms of reference para sa kooperasyon na sumasaklaw sa bawat pangunahing sangay ng Armed Forces of the Philippines at ng Indian Armed Forces. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of National Defense spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andulong, ng naturang TOR sa inilagdaan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Indian Defense Minister Rajnath Singh noong Martes sa New Delhi. Bahagi si Teodoro ng opisyal na delegasyong kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa India mula August 5 hanggang August 8. Kabilang sa mga ito ang TOR sa pagitan ng Philippine Air Force at Indian Air Force ukol sa Air Staff Talks, TOR ng Philippine Army at Indian Army para naman sa Army to Army Staff Talks at ang TOR sa pagitan ng Philippine Navy at Indian Navy para sa Navy to Navy Staff Talks. Ayon kay Andulong, magsisilbing balangkas ang mga TOR para sa pagbuo ng mga working group ng mga pangunahing sangay ng AFP at ng kanilang Indian counterparts. Magiging susi rin ang mga working group sa pagpapalalim ng kooperasyon sa larangan ng military education at joint training, pag-unlad ng kakayahan, maritime domain awareness at pagtugon sa kalamidad at mga sakuna. Idinagdag pa ni Andulong, ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa India ay nagpapakita ng stratehikong direksyon ng Pilipinas sa pagpapatibay ng bilateral defense relation sa mga kalyadong bansa at sa patuloy na pakikilhok ng Pilipinas sa pagpapalakas ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Angel Garcia ng DWWW 774
your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Bilang bahagi naman ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng Radio Mindanao Network o RMN sa mga local government unit para mas mapalakas ang ugnayan ng media sa publiko, personal na bumisita si RMN Network's Executive Vice President Enrico Canoy kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Ikinatuwa naman ng dating Vice President ang personal na pagbisita sa kanyang tanggapan ng pamunuan ng RMN at tinawag na karangalan na maging bahagi ng mga adhikain ng network sa pagbibigay ng serbisyo publiko at pagiging tinig ng mga Pilipino kung saan man silang bahagi ng Pilipinas. Hindi naman nakaligtaan ni Robredo na magpaabot ng kanyang pasasalamat kay RMN Network's President and CEO Eric Canoy. Samantala, yakap rebranding ng konsulta ayon sa PhilHealth or yakap rebranding ng konsulta ayon sa PhilHealth. Yan naman ang report natin sa atin ni Gina Mape. Nilinaw ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ang ilulunsad na Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay rebranding ng konsulta o konsultasyong sulit tama. Sa Ensure the Truth at PhilHealth Media Learning Exchange, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Edwin Mercado na ang hakbang ay para i-reforma ang konsulta na ngayon ay YAKAP. Aniya sa ilalim ng YAKAP, ang dating 15 laboratory test ay magiging 23 na. Kasama ang cancer screening test kabilang ang colorectal, kidney screening test at iba pa habang ang kasalukuyang 21 free medicines ay itinaas sa 75 uri ng gamot na ibig sabihin may dagdag na 54. Ang hakbang anya ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos na proteksyonan ng kalusugan ng mamamayang Pilipino. Tinitiyak ng PhilHealth na sa harap ng pagtataas ng financial assistance na maaaring i-avail ng mga miyembro ay hindi maubusan ng pondo ang ahensya. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:52 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin namang Metro News, pumayag na in principle ang Bureau of Corrections o Bucor na magkaroon muli ng access ang mga pampubliko sasakyan sa Nubalibid Prison o NBP compound sa Muntinlupa City. Sa Facebook post ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, nakasaad na inaasang may patutupad ito sa susunod na linggo. Naglatag ng mga kondisyon ng Bucor para matiyak ang seguridad, kabilang dito ang pagsunod ng mga PUVs operating hours sa loob ng NBP compound na mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Sa designated pick-up at drop-off points lamang din maaaring magbaba at magsakay ang mga jeep. Bahagi rin ang napagkasunduan ng pagsuot ng mga driver ng proper attire, pagsailalim sa drug testing at pagkakaroon ng clear identification numbers ng mga sasakyan. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 62 centavos habang nasa 67 pesos and 17 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 99 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 36 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi August 7, 49, 47, 16, 41, 20 at 15. Kung saan walang nanalo ng 65,204,921 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 36, 41, 33, 5, 25 at 1. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 19,560,635 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology.
Sa ating Science and Technology News, AI-powered software na kayang mag-analyze ng sales data ng mga sari-sari store. Maganda ito na-develop ng mga estudyante mula sa Ateneo. Detalye, hatid sa atin Rose May Miranda, RM. Nakalikha ang mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University ng isang software na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI upang tulungan ang mga sari-sari store at food stall sa pagsusuri ng kanilang datos sa pagbebenta mula sa mga handwritten record. Ang pag-aaral na isinagawa ng Business Insights Laboratory for Development o BUILD ng Ateneo ay nag-explore kung paano makatutulong ang mga AI tool, optical character recognition at large language model na gawing manageable digital data ang mga sulat kamay na sales logs. Layo ng pananaliksik na ito na bumuo ng isang system para sa pagsasali ng mga logbook sa mga metrics sa pamamagitan ng pag-augment sa mga manual business process na isinagawa ng staff. Ang software prototype na unang nakonsepto at binuo noong mid-late 2024 ay nag-scan ng mga larawan ng logbook at ginamit ang mga AI tool para makilala ang mga produkto, tumugma sa mga presyo at mag-tabulate ng mga sales summary. Ginamit ng mga researcher sa kanilang pag-aaral ang datos mula sa isang lokal na food store sa Student Enterprise Center ng Ateneo para sa trial at sinuri nila ang katumpakan ng mga recall score upang suriin ang pagkakatulad sa pagitan ng orihinal at nakuhang data. Nagpakita ang mga resulta ng katamtaman hanggang mababang katumpakan, ngunit higit sa average recall kung saan nakakuha ang stock keeping unit ng average precision na 0.32 at recall score na 0.62, habang nakapagtala naman ng sales data ang average precision na 0.55 at recall score na 0.54. Sinabi ni Zachary Matthew Alabastro, isa sa mga mananaliksik, na maaari ring gamitin ang prototype software sa pag-analyze ng handwritten data tulad ng mga inventory sheet, delivery log o kahit mga payroll ledger na mas naa-access sa pamagitan ng desktop o laptop. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, commemorative stamps para sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at India, inilabas ng PhilPost. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naglabas ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ng mga special joint commemorative stamps upang markahan ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at India. Nagtatampok ang mga commemorative stamp ng logo na particular na idinisenyo para sa ika-75 anibersaryo na kinabibilangan din ng mga elemento mula sa parehong mga pambansang watawat at nagtatampok sa mga pambansang bulaklak ng Pilipinas at India na sampagitatang lotus. Ang sampagitan na makikita sa selyo ng Pilipinas ay sumisimbolo sa kadalisayan, kababaang loob at lakas. Ito rin ay isang pambansang simbolo ng katatagan at cultural pride. Samantalang bulaklak ng lotus na itinampok sa panig ng India ay nagtataglay ng espiritual at kultural na kahalagahan sa maraming rehiyon sa India at sumisimbolo sa kadalisayan, kagandahan at kaliwanagan. Ang mga commemorative stamp ay magagamit na ngayon ng publiko at maaaring mabili sa mga itinalagang PhilPost outlet, kabilang ang post shop sa Manila Central Post Office Compound. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang American singer, actor na nagpasikat na mga kantang Gentle on My Mind at The Rhinestone Cowboy. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 8, taong 2017, pumanaw sa edad na 81 ang American multi-Grammy winning country pop singer, guitarist and actor na si Glenn Campbell. Pumanaw si Campbell matapos ang matagal ng pakikipaglaban sa sakit na Alzheimer na una niyang inanunsyo ang pagkakadiagnose noong 2011. Maagang nagsimula ang pagmamahal niya sa musika kung saan sa edad na 4 ay natanggap niya ang kanyang unang gitara. Habang sa edad naman na 6, lumabas na siya agad sa isang local radio stations at noong 10 taong gulang siya ay nag-quit siya sa high school upang i-pursue ang kanyang music career. Hanggang sa noong 20 anyos na siya, napabilang na si Campbell sa banda ng kanyang tiyuhin.
Sa kanyang professional music career, nakapagbenta si Campbell ng higit 45 million na records. Mas nakilala siya sa kanyang 60s and 70s country music songs gaya ng Gentle on My Mind, Richard Lineman at Rhinestone Cowboy. Taong 2017 nang nirelease ni Campbell ang album na pinamagatang Adios na isang madamdamin at kanyang huling music album. Samantala, ilan pa sa mga kilalang awitin ni Glenn Campbell ay ang Both Sides Now, Amazing Grace, Let It Be Me at ang And I Love You So na madidinig ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW74. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balita ang kakaiba, adult pacifiers, ginagamit na stress reliever sa China. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Bakit ganyan? Ba't ganyan ka magsalita? Naka-pacifier Parang din may pacifier din si Doc Justin. Nauna pa ata to dito sa babalita niya. Oo, parang tinry din niya, na curious. Good morning, Doc Justin. Tanggal ko. Ayan, tanggalin mo muna. Hindi ito pacifier. Ano yan? Pandesal ito. Dumidikit ka lang ng ipin. Nag-aalmusal na pala si Doc Justin. Good morning, good morning. Good morning, Doc Justin. Mga kababayan, narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nauso ngayon sa China ang paggamit ng mga tinatawag na adult at mga Chinese workers ng pacifier bilang stress reliever. Sa halagang $1.40 o $1.40 hanggang $70 o 80 pesos hanggang 4,000 pesos ay makakabili na ng plastic pacifier na ginagamit bilang stress at anxiety relief products o sleep aids ng mga taong na-overwhelm sa mga araw-araw na ganap sa kanilang buhay. Ayon sa isang Chinese psychologist, ang popularidad ng paggamit ng adult pacifiers ngayon ay bunga ng concept na tinatawag na regression phenomenon kung saan kapag ang mga tao ay naharap sa isang matinding stress at problema, hindi nila namamalaya na bumabalik sila sa earlier stage of development. At ang paggamit ng pacifier ay nakatutulong upang makaramdam ng security at comfort ng infancy. Maraming adult Chinese ang nagpapatunay na nababawasan ang kanilang stress habang nagtatrabaho tuwing may kagat-kagat silang pacifier. Nakakatulog din sila ng mahimbing at kumakalma sila na parang sanggol. Yung pala yun. May psychology study pala dito, no? Ikaw, Darlene, ikaw, Alberta, kasi, di ba, marami na naman tayong way para mag-relax or mag-release ng stress. Ikaw, Darlene, Ako, ang stress reliever mo? Siguro pagtulog talaga, Doc Justin. Tulog talaga. Oo, tulog talaga. Yun yung kahit 15 minutes na nap, nakaka-relax na yun. Tama, yun. No? Number one, tulog. Oo, ikaw, Doc Justin. Oo, tama. Ako pag problemado, ako nanghaglang ako bigla eh. Parang delikado naman yan pag nasa public pag space nasa bahay ako, nung una ko, lalo hag ng nanay, ang sarap. Yes. Pag problemado ka, hag ka ng nanay mo, tatay mo, ng mga pamangkin mo. Nakakawala nga ng stress ang yakap, no? Wag lang sa katabi sa jet oo, na yun yan. nga, yung pag sa public space, baka mareklamo ka pa sa polis, Doc Justin, ingat ka. Si Albert naman. Siyempre, on mo lang ang radyo, 774. Yun, tama. Kasi napapakinggan ko yung mga oldies but goodies songs, na pagka SNS. Diretso promote natin ang sarili naman, natin. tutok naman sa programa ni Albert. 8 to 12 midnight. Bukas, di ba? Sa SNS weekend. Ano ba ngayon? Friday na ngayon. Tama, Bukas. Weekend. SNS, 8 to 12 midnight. Yun. Salamat sa inyo. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Balita ngayon. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, August 8, 2025. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.